ng verses po natin. Pero kung wala po, ako na rin po. So yan, hallelujah. So, ang Biblia po, no, hindi lang po, ang Biblia po, hindi lang po dito nakasulat yung pagmamahal ng Panginoon, yung mercy, yung habag, yung mga pagsunod, di po ba, o pamumuhay sa banang Espiritu. So, hallelujah, so, okay lang, alaga ko. So, yun lang po, yung nakasulat na po, ito po, may mga nakasulat din po dito mga kwento para maging ano po natin, maging babala po para sa atin o maging warning. Amen po ba? So yan. So ano po ba ang ang ibig pong sabihin ng self-exaltation or exaltation? Ano ba yung atin? So sabi po dito, exaltation is a condition of great pleasure or happiness, especially on someone else's defeat or failure. So ito daw po yung sobrang pagsasaya, no? Sobrang pagsasaya o pagbubuli. Biscuit. Pasensya na po, nakikisabay ang alaga. Ito, sa'yo. O sobrang pagsasaya o pagbubunyi or yung overjoy, no? So, ito po ay warning po para sa ating lahat, no? Hindi lang po sa akin, kundi sa ating pong lahat. At ang synonyms po ng exaltation ay glory, delight, or yung self-glorification, no? So, yun po yung synonyms ng exaltation. So, yun po ang danger. So, ano naman po yung danger? So, ito po yung danger, no? Sa general word po is liability to all kinds of injury or evil, no? So, ito po yung danger, no? Alam naman po natin lahat po ano yung danger. Na, alimbawa, may ginawa tayo, pwede tayong na masama or something. Pwede tayong magkasakit or mamagtay or mapatay, mga ganun, no? So, yun po yung danger. So, yan. So basahin po muna natin ang ating key scriptures sa Act 12:20-23. Ayan, sabi po dito. So, meron po bang gustong magbasa o ako na lang po? Sige po, ako po, Ate Mega. Yes, salamat sis Amelia. Glory to God po. Sige po. Sabi po dito sa Gawa 12:20, ang pagkamatay ni Herodes. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon, kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga-Tiro at taga-Sidon upang makipagkasundo. Sapagkat sulupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang tagapamahala sa palasyo, upang sila'y samahan. Verse 21, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono, at nagtalumpati. Verse 22, sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At doon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon, si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Verse 24, samantala patuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Last na po, 25. Nang matapos ni Bernabe, ay, tapos na po ba? Hanggang 22. Nang matapos ni Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem, kasama ni Juan na tinatawag ni Marcos. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sis Amelia, glory to God po sa buhay. So, ayan po, no, nabasa po natin dito na, so, ito pong tinutukoy na King Herod po dito sa Acts 12 ay hindi po siya yung si King Herod the Great na nagpapatay o gustong magpapatay noon kay Jesus Christ, no? Iba po ito. So, si King Herod po dito, Agrippa I, ito po yung apo ni King Herod the Great. Yun, apo na po niya ito. So, no, yun. So, si King Herod po, no, sabi po dito sa verse 20 na galit daw po siya sa mga taga-Tyre and Sidon. Ayan. So, hindi po natin alam kung ano yung dahilan ng bakit galit siya sa taga-Tyre, no? Ito pa, ano pa pala? Itong si King Agrippa din po pala, no? Ito rin po pala yung nagpapatay kay James, no? Yung pinakamalapit sa heart ni Jesus po, no? Yung kapatid ni
no? Siya po yung nagpapatay kay James at nung nakita po niya na natuwa yung mga Jews, pinakulong din po niya si Peter, no? So basahin na lang po natin dun sa kwento sa Acts 12. Pinakulong din po niya si Peter at nung nalaman po niya na na pinalabas, pero si Peter po, di ba, pinalabas ng angel of the Lord. And nung nalaman po ni King Herod, no, pinapatay po niya yung mga gwardiya, no. So yun po yung so siya sa madaling salita po, ito po si King Herod Agrippa I, siya po ay persecutor ng mga Christian nung panahon na yun. So hindi po natin alam kung anong dahilan bakit galit po siya sa Tyre and Sidon. Pero ang po dito is maaring dahil po ito sa competition, no? Dahil dahil sa competition, dahil ang si King Agrippa, si King Agrippa po kasi, no, siya po ay tumira po siya sa Judea, pero siya po ay taga Caesarea. Paki-correct na lang po ako kung mali yung aking dahil hindi ko makita yung aking notes. Tulog na alaga. Wait lang. Oo. Ayan, so maring ito po ay competition dahil sila po kasi, si King Herod, sila po ay nakatira sa malapit sa Mediterranean Sea. So yung lugar po nila, kung titingnan natin sa mapa, is parang port po ito, yung kumbaga daungan ng mga barko. So dito po nag-export and import ng mga goods. So kaya no? So hallelujah. So sabi po dito, no? So they sent the delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod's country for food. So kasi ang Tyre and Sidon po kasi nakadepende po sila kay King Herod, no? Para po sa kanilang mga pagkain. No? Bigyan kita na. Pasensya na po. Ibigay ko sa'yo. Ayan. So yun, kaya maybe yun po yung dahilan, no, ng pagkagalit niya sa Tyre and Sidon. So about competition. So dito, sabi ko dito, nagpadala daw ng mga delegate ang Tyre and Sidon. No, kumbaga nagpadala sila ng kanilang mga kinatawan, no, para makipag-usap kay King Agrippa. So sabi naman po sa 21, and an appointment with Herod was granted. So kumbaga na-granted po yung appointment nila kay King Herod, no, dahil ang mga taga Tyre and Sidon po ay kinausap muna nila si Blastus. So ito pong si Blastus naman, siya po ang PA o personal assistant ni King Herod that time. So hindi natin alam kung paano nila ito kinaibigan, maring pre-knife o hindi natin alam kasi wala pong nakasulat sa Biblia. Minsan ganyan po yung nangyayari, di ba? Yung may mga nangyayaring bribery para lang makausap mo yung pinakamataas na opisyal, di ba? Kasi hindi tayo basta-basta makakalapit. So mari pong gano'n, no? So yun, and then sabi po dito, when the day arrived, Herod put on his royal robe. Ayan. Tapos nung time na daw po, so yun, nung time na daw po na makikipag-usap, no, grabe, isinuot daw ni King Herod yung kanyang royal robe. So siguro ito yung robe niya na kumukuti-kuti ito. Nabubulot po ako. Oh, praise God. So ayan, and sabi po sa 22, the people gave him a great ovation, shouting, "It's the voice of a God, not of a man." So grabe po, no, yung nagsalita daw siya yung trono at nagsalita siya at doon siguro sabi niya great ovation, siguro nagtayuan pa yung mga tao at talagang sumigaw sila na sabi nila, "It's the voice of God."
Kaya yun po, no, sa 23, ayan na in-struck po siya ng angel of the Lord at siya po ay inuod, no? Dahil kinuha po niya yung glory na para sa Panginoon at inuod po siya after 5 days, saka po siya namatay. So yun po, no, so ito po, ang kwento po na ito po ay warning po para sa ating lahat, no? Sa ating lahat po. So ano na po ba ang So ano po ang danger signs? So dito po sa nabasa natin, meron pong mga danger signs of self-exaltation, no? So number 1, ayan, sulat nyo na lang po kung may mga po kayo. Kasi hindi po ako nakagawa ng PPT dahil hindi po ako marunong. Hallelujah. So number 1 po is, nandiyan pa po ba kayo? Clear pa po ba? Dito po, Brother Jen? clear pa po. Amen. Glory to God. So yun po, number 1, the danger signs of self-exaltation. Number 1 po is beware of self-importance. So mababasa po natin yan, hindi po tayo lalayo sa text natin, sa scripture po natin, sa Acts 12:20. Kaya nga po dito, no, kasi sabi nga natin kanina, no, na galit si King Herod sa mga taga-Tire. Kasi ang iniisip po ni King Herod, no, na siya po ay napaka-importanteng tao, di po ba? Kasi nga siya ang nagdedepende kasi sa kanya ang Tire at Sidon para sa kanilang mga pagkain. Kaya ang tingin niya sa sarili niya is sobrang napaka-importante niyang tao, di ba, na kailangan pang na yung mga yung mga taga-Tire and Sidon, kailangan pa nilang kailangan pa nilang magpakumbaba o kailangan pa nila siyang puntahan, makipag-usap para lang payagan sila siguro na mag-import-export ng mga pagkain, no? So yes, tayo po ay hindi ko po sinasabi na hindi tayo importante, no? Tayo po ay napakahalaga po ang buhay natin, lalo na po sa ating Panginoon, di po ba? So kung tayo man ay hindi po pinapahalaga ng ibang tao, isipin po natin ang Diyos po natin ay mahalaga po tayo sa Kanya kasi 24/7 po tayo binabantayan o tinitingnan ng ating Diyos, pinapahalaga na yung 365 days na tayo po ay pinapahalaga ng ating Panginoong Diyos. So ano po ba yung self-importance, no? So ang self-importance po is the belief that sana yung ko. So, the belief that you are more important or have a higher value than other people. So, yun po na iniisip ni King Agrippa na valuable siya, very important na tao siya. So, kumbaga yun yung tinatawag natin na VIP, di ba? Very important person. So, yun yung tingin ni King Agrippa sa kanyang sarili. So ito po yung yung tinatawag na attitude of superiority, no? So yan, yung iniisip po natin na mas nakakahigit tayo, mas mahusay, mas magaling kaysa sa ibang tao, di ba? Kaya mag-ingat po tayo dito mga kapatid kasi ito po ay isang warning para sa atin, lalo na po tayo na naglilingkod sa Panginoon. So lalo na po sa ministry, minsan marami pong ganito, di ba? Yung tingin nila yung mang tingin sa sarili is napaka-importante, na kapag wala sila, hindi na matutuloy yung gawain, pag wala sila, hindi na makakatayo yung iglesia, hindi na makakatayo yung church, na kung wala sila, hindi tayo mabubuhay, yung mga ganun. So ganun po yung tao na may yung merong sign na ganito, yung self-importance, no? Na sasabihin na pag wala ako, hindi ka mabubuhay. Yung gano'n, pag wala ako, hindi ka makaka-move on. Yung mga gano'n, di po ba? Sino pong relate dyan? Yung mga, may mga jowa-jowa. May mga asawa dyan na, pag wala siya, Lord, hindi na ako mabubuhay. Yung mga gano'n. So, yun, pag wala ako sa kanya, Lord, hindi na siya mabubuhay. Pag wala ako, hindi na siya kakain, yung mga ganun. So yun yung tingin ni King Herod sa kanyang sarili, na kapag wala siya, hindi na mabubuhay yung mga taga-Tire and Sidon. So minsan may ganun po tayo. Kaya Lord, ingat po tayo mga kapatid na
isang danger sign na ito na self-exaltation, no? Yung self-importance, no? Huwag po tayong masyadong pa-importante. Yung, no, lalo na po sa mga, yung mga gawain, minsan, yung, di ba, may mga, sa mga activities, yung yung ikaw na lang yung hinihintay, yung gano'n. Pero depende po yun sa situation na kagaya ko po kanina, grabe, hiyang-hiya ko talaga ako kasi bago pa ako makapasok, ang daming struggle. Kailangan pang magtaguan kami ni Sir, saan ba ako pupunta para hindi niya ako makikita na magsasalita. Tapos yung bata, bigla, so depende po yun sa situation, mga kapatid. So, ayan, hindi na po natin tatagalan, no? Para kasi yung oras din. So, yun po, no? So, yun, iwasan daw po natin yung tayo ay masyadong pa-importante, no? Kasi, tayo po ay, ayun, hallelujah. Saan na ako? Ayan, so, number 2 po na sign. Yung meron po akong kinuha dito na yung sa supporting verse, nasa Ephesians 4:2. Yeah, sino pong gustong magbasa? Ephesians 4:2. At anyone po na pwede magbasa po ng Ephesians 4, mga kapatid, may hawak ng Bible dyan. Amen, para mabilis po tayo. And hindi po available na makapasa po ng Ephesians 4, mga kapatid. Yan, si Samelia, baka kayo po, naka-ready kayo? So, ayan, kung wala po, ayan, ang sabi po dun sa Ephesians 4:2. Ayan, sige po, Sis Love, salamat po. Sabi dito, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another. Ayan, hindi ko po masyadong narinig. Parang siya. Ayan, sabi po dito, be completely humble and gentle. Parang iba yung niya, no? Sa NLT, maganda po yung sa NLT. Yung sabi niya, do not think that you are, dito kasi naisulat. More important than others. Parang sabi niya doon. And be loving, sabi niya, patient. So, sabi po doon sa Ephesians 4:2, sinasabi po ito ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. So, ito po, no, ang po kasi danger, no, kapag meron po tayong self-importance, nagkakaroon po tayo ng lack of compassion sa mga less fortunate. Kagaya po ni King Agrippa, di po ba? Nawawalan po tayo ng habag at pagmamahal sa mga less fortunate kapag inisip po natin na mas mahalaga tayo kaysa sa ibang tao. Amen po ba? Kasi gusto natin yung tayo yung nagbe-benefit sa lahat ng bagay, no? Iniisip natin na lahat dapat lahat sa atin kapag tayo ay meron na gano'n, no, yung self-importance. No, kaya beware daw po, mag-ingat po tayo sa isang sign na ito, danger sign of self-exaltation. So, ayan, number 2. Bilisan na po natin. So, tayo po ay pantay-pantay, no? Pantay-pantay po sa paningin ng ating Panginoon. Wala pong kahit na gaano pa tayo kagaling, gaano ka pa kaganda, or gaano ka pa katalino, no? Pantay-pantay po ang tingin ng Panginoon sa atin, no? Wala po siyang itinatangi, So, walang mas importante. Hindi sinasabi ni Lord, ay, mas importante sa akin si ganito kasi mas magaling siya. So, hindi po ganon. Pantay-pantay po ang tingin ng Diyos sa atin. Kaya ganon din po tayo sa ating kapwa. Amen po ba? So, yan po. So, number 2 po na danger sign of self-exaltation ay beware of self-admiration. Ayun po sa Acts 12:21. Sabi po dito, and an appointment with Herod granted. When the day arrived, Herod put on his royal robe, sat on his throne, and made a speech to them. So yun, nakita din po natin yung self-admiration dito ni King Herod, no? Kasi nung masyado nang
i-admire yung kanyang sarili. So ano po ba yung self-admiration? Ito po yung quality of being proud of yourself and your action. So masyadong proud si King Agrippa dito, si King Herod, no? Kasi makikipag-usap lang po siya sa mga taga-Tyre and Sidon. Talagang ano pa, isinuot pa niya talaga yung kanyang royal robe, no? So hindi, kumbaga, minsan, ganun yung sobrang yung sobrang pag-a-admire sa sarili, sobrang pag-aayos, di ba, na ang kakausapin mo lang yung mga kapitbahay mo, tapos nakatodo make up ka pa, naka-dangli-dangli ka pa, yung mga, alam mo yun, yung halimbawa, yung mga kakausapin mo lang, yung mga kapitbahay mo na hindi naman ganun kayaman or tapos tayo yung sobrang nag-aayos tayo na parang ang hirap nating ma-approach kasi yung itsura pa lang natin parang aloof na sila, lalapitan tayo, no? Yun kasi yung sa sobrang pag-admire sa sarili. So kumbaga isinuot pa din King Agrippa yung robe niya na siguro ito yung may pilak-pilak sa, kung mabasa po natin sa NLT, parang nakalagay doon yung robe niya na may mga pilak. So siguro grabe yung gara, yung sobrang garbo ng kanyang suot, no? Kakausapin lang naman yan mga taga-Tyre and Sidon. So ganun po niya ka-admire yung kanyang sarili, ganun siya ano ba yun? So ayun po, no, at umupo pa siya sa kanyang trono, no? Umupo pa siya sa kanyang trono. So hindi ko po sinasabi na huwag na tayong mag-ayos, no? Lalo na po kung pupunta tayo sa church, di ba? Kasi hindi naman po yung pupunta ka sa church tapos hindi ka man lang nakapagsuklay, hindi ka man lang nakadaster ka o nakapamalengke ka lang dyan. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Siyempre, pag halimbawa pupunta tayo sa church o magba-Bible study tayo, so depende po sa pupuntahan natin na okasyon, no? Mag-ayos tayo pero huwag naman po yung sobra-sobra, yung sobrang ina-admire natin yung sarili natin na gusto natin tayo yung mapansin, na gusto natin pagpasok pa lang natin is wow, hahangaan tayo ng mga tayo, yung ikaw yung tawag doon yung stunning, ikaw yung center of attraction na halimbawa sa church, no? Sa pag-church pa lang, halimbawa yung oras ng misa ng Bible, ano ba yun? Oras ng Ayan, nawala pa si Tita Mega. Ayan, wait lang po natin siya ng ilang minuto. Asan na yung taga-mesa? Ayan, sabi niya, Teresyon. Isa. Praise God. So, wait lang po natin ng konti ang ating tagapagsalita. Ayan, so wala pong aalis. Just stand by. Stand by lang po muna. Ayan, parang commercial break. Ayan, baka meron pong gustong hello, Brother mic Jeff. dyan po para may kausap po tayo dito. Hello, Brother Jeff. Sorry. Ayun, babreak na po ang ating speaker, Tito Mega. Sige po, Tito Sorry po Mega. napindot. Daldal ako ng daldal. Wala na pala ako sa loob. So, ang gulo kasi na. So, yun po, no, saan na ba ako kanina? So, yun po, no, yung hindi po natin binabawalan na tayo ay mag-ayos. Pero, yun nga po, yung sinasabi ko kanina na mag-church tayo, tapos inaabot na tayo ng 2 oras sa pag-aayos, nalilate na tayo, di po ba? Tapos, halimbawa, Sabado pa lang, naka-ready na yung damit natin na isusuot. Pagdating ng Linggo, ayaw na natin yun, mamimili na naman tayo hanggang wala tayong mapili. Yun, kaya inaabot na tayo ng shop sa pag-aayos. Dahil sa sobrang, yung self-admiration
Tapos pagdating natin sa church, late na tayo. Siyempre yung mga tao, tapos sobrang nakaayos tayo. So tayo na yung imbes na makikinig sila dun, nakafocus dun sa preaching. Sa'yo na lahat nakalingon. Yung mga yung gano'n na di-distract dahil sa atin. So, yung mga gano'n po, no? So yun, iwasan po natin yun. Mag-ingat po tayo sa self-admiration. Yan, kasi isa po ito sa danger ng self-exaltation. Sign ng self-exaltation. So ganito po si King Agrippa, di po ba? Na yun nga, na grabe, na taga-Tirense doon yung kakausapin niya, pero isinuot niya talaga yung kanyang royal robe at umupo siya sa trono. So ganun po niya ka-admire o ganun niya kinahangaan yung kanyang sarili. Sobrang paghanga. So mag-ingat po tayo dahil ang dapat lamang po nating hangaan ay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So kung hinahangaan tayo, yung ibalik po natin, ibigay natin ang papuri sa Lord. Huwag po nating angkinin. So, minsan na po ako sa mga ganun, no? Yung, alam niyo po yung kapag yung hinahangaan po ako, yung parang nanliliit ako. Yung mga ganun na kasi hindi ko po deserve yung ganun, yung so kahit na gaano pa tayo kagaling, so kapag hinangaan tayo, huwag tayong magmayabang, no? Huwag tayong magmayabang, huwag nating yung sa sarili natin. So yun po, bisihan ko na. Number 3 po na danger sign. So isa pa pala po na example po pala, yung halimbawa po sa ministry, yung tayo po yung nag-a-appoint sa sarili natin. So dahil sobrang paghanga o pag-admire natin sa sarili, so tayo na po yung nag-a-appoint sa sarili natin na halimbawa ang ganda-ganda na sabihin mo dun sa ang ganda ng boses ko. Ay, pwede ba ako na lang yung yung mag-worship lead kasi ang ganda ng boses ko, bagay ako dyan. Yung kahit na may mga naka-assign, di ba? May mga naka-assign na worship lead. Gusto ba natin tayo yung kasi sa sobrang paghanga natin sa boses natin, sa sarili natin. So, inaano natin yung sarili natin, ina-appoint natin. O kaya ako na lang maging leader kasi magaling ako paghawak ng tao, ganito, bla bla bla, mga ganon. So, self-appointment, no? Isa po yun sa, ingatan po natin. So, number 3, patapos na po tayo. Dahil ang alaga ko ay nag-almodo. Number 3 po, saan yung aking Number 3, na danger sign po ng self-exaltation ay beware of self-glorification. Ayan, ito po yung sa Acts 12:22. Sabi po dito, the people gave him a great ovation, shouting, "It's the voice of God, not a man." Sabi nila, no? Sumigaw yung mga tao at nagtayuan pa siguro sila, sumigaw, grabe, voice ng Panginoon, sabi niya, hindi sa tao. So ito po yung self-glorification, ang ibig kong sabihin dito, the act of praising yourself in a way that makes you seem better or more important than you really are. So ito daw po yung pagpupuri sa iyong sarili sa paraan na nagmumukha kang mas mabuti o mas mahalaga kaysa sa tunay nating pagkatao. No? Yung pagtingin sa sarili na mas mabuti, mas mahalaga ka kaysa sa tunay nating kalagayan, no? So, sabi ko dito, wala po tayong ginagawa na, nothing we do na deserve po natin yung praise. So, kahit ano pa yung mga ginagawa natin, kahit na tayo pa yung pinakamagaling na preacher, tayo pa yung pinakamatalino, tayo pa yung pinakamabait, pinaka-generous, o anything po na ginagawa natin, hindi po natin deserve ang papuri. Amen po ba? Dahil ang papuri po ay para lamang sa ating Diyos. Amen. Kaya dito po si King Agrippa, si King Herod, inangkin po niya yung papuri dito. Kasi
ano siya, yun nga, yung meron siyang self-glorification, yung masyado niyang inaano yung kanyang sarili, no? Sabi nga natin kanina, meron siyang self-importance, self-admiration, and self-glorification. So, ayun no, yung paghanga ng tao sa kanya, talagang tinatanggap niya, no? So, minsan tayo ganun, no? Gustong-gusto natin yung hinahangaan tayo, yung tayo na yung nag-glorify sa ginagawa natin. So, pagka ganito po, mag-ingat po tayo, no, na hindi natin angkinin yung papuri o yung glory na para sa Panginoon. Kasi po kapag ginagawa po natin ito, no, meron pong possibility na tayo po ay magkaroon ng pagkawasan, no, kumbaga, sabi po dito, kung ang tao po ay nilalagay natin ang ating sarili sa pagkawasak kapag tinatanggap po natin ang papuri ng mga tao. Amen po ba? Kasi wala po tayong hindi po tayo deserving. Kasi hindi po tayo deserving sa kahit na anong papuri. Kaya minsan po, di ba, may mga tao na nagsasabi, I deserve this, I deserve that. You deserve this, sis. Tapos, thank you. Ganun naman yung, minsan nung hindi pa tayo siguro, na hindi pa tayo nakikilala sa Panginoon. So, pag pinupuri tayo, binibigay sa atin yung papuri. Ano naman ang thank you natin. Tapos, pumapalakpak ang ating mga tenga, yung mga ganun, tinatanggap natin yung So, oh yes, I deserve it, yung mga ganun. Pero ang totoo, no, hindi natin deserve ang anumang kaluwalhatian dahil ang Diyos lang ang may deserve nito. So tayo po ay naglilingkod, tayo po ay naglilingkod lamang sa Panginoon dahil lamang po sa kanyang biyaya at pabor, no? Kaya tayo ay nakapaglilingkod, kaya tayo ay na-achieve natin kung yung mga gusto nating i-achieve. Tayo ay nagagawa natin sa kapwa natin kung ano yung mga gusto nating gawin na mabubuti. So, yun po ay dahil lamang sa grasya at pabor ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag po natin angkinin ang papuri na para sa Diyos. At saka alam niyo po kasi kapag tayo po ay people pleaser, no? Kapag tayo pa iniisip lang natin na yung mga sasabihin natin, kailangan magustuhan lang ng tao, yung mga gagawin natin, kailangan magustuhan ng tao. So, nagiging pleaser po tayo. Alam niyo po, nakakapagod. Mapapagod po tayo, di po ba? Kapag lagi na lang yung tao ang please natin para lang mapapurihan tayo. May tendency po na mapagod tayo, no? So, and, ano ba yan? Hallelujah. So ang papurihan po natin ay ang ating Panginoon. Siya po yung i-please natin, huwag po ang mga tao. So kung ano po yung totoo, yun ang sabihin natin. Huwag natin, hindi ko to sasabihin kasi baka masaktan siya kasi bla 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 ganito. So nagiging people pleaser tayo kasi ang hinahanap lang kasi natin, kaya ayaw natin na sabihin yung katotohanan dahil ang hinahanap lang natin ang tinitingnan lang natin yung papuri. Yung papuri ng mga tao. O kaya yun. So, yun po si King Agrippa, no? Siguro nung nagtalumpati siya, talagang ang sinabi niya lang ay wala kang nakakaklik lang sa mga taga-Tire and Sidon. Kaya nagsigawan po sila, no? At talagang na-please sila kay King Herod, no? So, ayan. So ayan. Yan pa po ba kayo? Pasensya na po. So, ayun po, no? Huwag po nating hanapin ang papuri ng tao. Dahil sabi nga po kanina, kapag hinanap po natin ang papuri ng tao, tayo po ay mapapagod. Hallelujah. And then, so tatapusin na po natin dahil magulo po yung alaga. So ang conclusion po ay sa Acts 12:23. Yung sabi po dito, instantly,
An angel of the Lord struck Herod with a sickness because he accepted the people's worship instead of giving the glory to God. So he was consumed with worms and died. So ito po noon, nung inangkin po ni King Herod yung papuri na para po sa Panginoon, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay instantly na inuod po siya. So after 5 days, tsaka pa lang po siya namatay. Grabe no, siguro grabe siguro yung sakit no, yung ano niya, yung naranasan niya kasi biruin niyo 5 araw po siyang inuod. Kasi ang pag inuod daw, ayon sa research ko, ito yung punishment. Pero iba po siguro yung kay Job, di ba? Si Job hindi din parang ano. So ito po yung punishment kasi si Job hindi naman niya wala naman siya inangkin na glory. Kumbaga, pinayagan siya na, inalaw siya na subukin siya ni Satan. Inalaw ni Lord na subukin siya ng Satan. So, iba po sa body. Iba po yung situation ni Job dito kay King Agrippa. Kasi si King Agrippa, inangkin niya yung glory, kaya po siya inuod at namatay after 5 days. So, yun po yung, yung danger ng self-exaltation, no? Naparusahan po siya dahil inangkin niya ang papuri na para sa Panginoon. So, maging warning po sa atin lahat ito. So, gaano man tayo ginagamit ni Lord, gaano man tayo kagaling sa pagkanta, sa pag-preach, sa pagtuturo, huwag po natin angkinin yung glory na para sa Panginoon. Lagi po natin itong ibalik. So, mga kapatid, kung wala man po tayo sa kalagayan na ito, ay magpasalamat po tayo. At kung maisip man po natin, kung darating man po yung panahon na maisip pa lang natin na yung ganito, na yung magkaroon tayo ng self-importance, self-admiration, self-glorification, sa isip pa lang natin, i-rebuke na po natin. Kasi hindi po, ipapahamak po natin ang ating sarili kapag ito po ay ginawa natin. Dahil ito po ay parang kasalanan din. Amen po ba? Hallelujah. So, wala pong ibang tatanggap ng kaluwalhatian, kundi ang Diyos lamang. Kaya sabi po sa Isaiah, saan ba yun? Sa Isaiah 48:2, di ba? Ay, 42:8 pala. Sabi ni Lord doon, I will not give my glory to anyone. So, hindi po binibigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kaluwalhatian kahit kanino. Amen po ba? Kaya we don't deserve. Hindi po natin deserve ang papuri, ang praise ng tao. Si Lord lang po ang may deserve nun. Kaya ngayon kung kino-compliment man tayo, hindi naman po masama yung mag-compliment tayo o pero wag naman po yung sobra-sobra o tayo naman na kino-compliment, minsan nayu-use na tayo hanggang hanap-hanapin na natin, no? So hindi rin po maganda yun. So warning po ito sa ating lahat. So po natin, pagka ganito po, no, halimbawa na nakakaisip na tayo ng ganito o nasa kalagayan man tayo na ganito, magpa-search po tayo, magpa-search po tayo sa Panginoon, ipa-assess po natin ang ating sarili, mag-humble po tayo, bingi tayo ng tawad. So, ang example po natin dito, di po ba, yung humbleness, ang ating Panginoong Jesus, di po ba, sa Philippians, na kahit nung nagkatawang tao po siya, di ba, bumaba siya dito sa lupa, kahit po na Diyos siya, hindi po niya inangkin, hindi po siya nakitaan ng self-importance, self-admiration, and self-glorification. So, kahit na ano po yung ginawa niya dito sa lupa, no? Hindi po siya nagpa-importante, hindi siya naging VIP, no? Hindi rin po niya inadmire yung kanyang sarili na hindi niya sinabi, nako, kung hindi niyo ako tatanggapin, lahat kayo mapupunta sa impyerno. Hindi po ganun, no? So, ipinakita pa rin niya yung grace, yung love, yung mercy niya, di po ba? At kasi kung tutuusin, pwedeng meron siyang ganun, di ba? Kasi nagkatawang tao siya eh. So, kasi ni Jesus nun, di ba? Hinahangaan siya ng mga tao, di ba? Pero kahit hinahangaan siya, hindi po siya nagpa-importante o hindi siya nagkaroon ng self-admiration or self-glorification. So, lahat po ng ginawa niya, no, ay ibinigay po niya lahat ang glory sa ating amang nasa langit, di po ba? Nagpakumbaba po siya. At kahit na Diyos siya, no, nagpakumbaba siya. So, yun po yung natin, yung tularan natin, no, ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Ganun po siya ka-humble, no. At yun nga, wala po siyang inangkin na papuri. At ang Ama po na nasa langit ang nagluwalhati po sa Kanya. Amen po ba? So,
So yun po mga kapatid. Hallelujah. So yun po mga kapatid, beware po, mag-ingat po tayo. So maging silbi po ito na kwento sa atin para maingatan po natin ang ating mga sarili, no? So yan, na huwag po tayong magkaroon ng self-importance, self-admiration, and self-glorification. Amen po ba? So ang papuri lamang po ay para sa Panginoon. Wala po tayong aangkinin. Amen po ba? So, Brother Jeff, ayun, doon po nagtatapos ang ating aral sa gabing ito. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. And Brother Jeff, pwede po bang mag-alay ng papuri sa Panginoon? Bilang ano po? Ayan, hallelujah. So, hallelujah, we praise you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa natapos, Panginoon, na aming pag-aaral sa gabing ito. Bagamat napakadami po